Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Ikasiyam ng Pebrero, ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Sama-samang tanggapin natin si Jesus sa ating bangka at maglayag ng may pag-asa sa dagat ng buhay. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo na po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, katulad ng mga alagad, tayong lahat ay tinatawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. At sa ating pagsunod sa Kanya, pinatatatag niya muna ang ating pagtitiwala. Taglay ang pagtitiwala natin sa dakilang awa ng Diyos, halina't pagsisihan ng ating mga kasalanan sa pasimula ng ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kapayapaan sa mga taong pinarurungan.
tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ni Propeta Isaias ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Sa pagkarinig niya ng tinig, ay agad siyang tumugon na siya ang isugo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningan ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako ay isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon kita ay pupurihin sa harap ng mga anghel. Tayo pong lahat. Poon kita ay pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita ay pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon kita ay pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikaw ay ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita ay pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo mapupusokong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa takas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo ay hindi kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo ay magaganap. Poon kita ay pupurihin sa harap ng mga anghel. Sa ikalawang pagbasa, isinasalaysay ni San Pablo ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Bagamat huli siyang tinawag, iisa pa rin ang kanilang ipinangangaral. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya ay napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihan ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako ay tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagtawag sa unang 4 na alagad upang maging mga mamamalakaya ng tao. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang lambat. Lumulad siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli, halos magkakansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan po ba nagduda din kayo sa sarili ninyo? Have you ever experienced self-doubt? Aaminin ko po sa inyo, almost 7 years ago, nagduda po ako sa sarili ko, and that was a day before my ordination. I asked myself, am I really ready to do this? Handa na ba talaga akong maging pari? Kasi
habang papalapit yung ordinasyon, mas lalong nagiging malinaw sa akin na hindi ako karapat-dapat. The weaknesses that I have, the sins that I have committed, ang dami kong nakikitang kulang sa aking pagkatao, lalong nagiging malinaw na hindi ako karapat-dapat maging pari. But then, I also realized, after praying a lot, sino nga ba ang handang-handa na para gawin ang isang desisyon sa buhay? Kung tatanungin ko kayo, noon bang nagdesisyon kayong mag-asawa kayo, nung mag-aasawa kayo, sure na ba talaga kayo sa desisyon ninyong mag-asawa? Nung kinuha ninyo yung course na yan na pinag-aaralan ninyo ngayon, sigurado ba kayo dyan sa kurso na kukunin ninyo? And perhaps even now, you are asking yourself, did I make the right decision? Am I really worthy of this call? And I admit, that is also the same question that I continue to ask myself every day. Am I worthy of this call? And let me tell you this. Kung nagdududa kayo sa sarili ninyo, paminsan-minsan, may good news ako sa inyo. Tanong nyo sa akin, ano yon? Normal kayong tao. Normal kayong tao. At alam ninyo, I realized, mas nakakatakot yung mga taong hindi na nagdududa sa sarili nila. Tanong nyo sa akin, bakit? Yung mga taong hindi na nagdududa sa sarili nila, nagiging mayabang. Hindi na sila open sa tulong ng iba. Kahit sa Diyos, hindi na rin sila bukas. Bakit? Kasi I am enough. Wala na akong kailangan pang ayusin sa sarili ko kasi sure ako, okay ako sa sarili ko. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon, it all speaks about the unworthiness of man before the Almighty God. Si Propeta Isaias, nung tinawag siya ng Panginoon upang maging propeta, ano ang una na nakita sa sarili niya? Yung kanyang pagiging unworthy. Sino ako para magpahayag ng salita ng Diyos? Sino ako para maging tagapagsalita ng ating Panginoon? Kaya ano ang sabi niya sa Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Then, he found himself in a vision na nilalagyan ng Panginoon ng baga yung kanyang mga dila. As if purifying not only his tongue but his whole personhood. Dinadalisa yung kanyang pagkatao dahil kahit hindi pa siya handang-handa, hinahanda siya ng Panginoon. We may be called unworthy as we are, but if we say yes to the call of God, God will prepare us for the mission that He is entrusting to us. Ang kinakailangan lang naman ng Panginoon ay pag-oo natin sa Kanya kahit hindi pa tayo handang-handa. Tanong niyo sa akin, bakit? Because the preparation will come after saying yes. Patuloy tayong ihahanda ng Panginoon pagkatapos tayong sumagot ng oo sa Kanyang paanyaya na sundin yung Kanyang kalooban. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Apostol San Pablo. Sinasabi niya na kung meron mang hindi karapat-dapat sa mga alagad ni Jesus, yun ay siya. Bakit? He even persecuted those who followed the Lord. Hindi lang siya walang paniniwala kay Jesus nung una, yung mga naniniwala kay Jesus, pinapapatay niya. Remember, the first martyr of the church, Saint Stephen. Sino ang huling naglagay ng balabal? Yung mga balabal ng bumato kay San Esteban, saan nila inilagay? Sa paanan ni San Pablo. Ibig sabihin, Saint Paul was responsible for the death of Saint Stephen, who was a follower of Jesus Christ. Kaya nga, kung pag-uusapan natin ang hindi karapat-dapat,
Siguro'y si San Pablo na ang pinakamagandang halimbawa ng hindi karapat-dapat pero tinawag ni Jesus at sumunod kay Jesus kahit hindi siya karapat-dapat. Minsan kasi, nagtatagumpay ang demonyo sa atin na paniwalain tayong hindi tayo karapat-dapat, kaya wag na lang tayong sumunod sa Kanya. Halimbawa, marami akong inaanyayahan na mga kabataan. Sabi ko, magpari kayo. Father, hindi po ako mabait. Bakit? Mabait ba ako? Baka nga may mas mabait pa sa akin. Father, hindi ako matalino. Bakit? Matalino ba ako? Baka may mas matalino pa kaysa akin. Father, pangit ako. Buti na lang, pogi ako. Hindi, joke lang, no? My point is, there are many things that you will see in yourself that you are not worthy to do God's mission. Do I hear an amen? Pero eto nga ang hinihiling ng Diyos ay hindi lang yung oo mo. Ano pang hinihiling ng Diyos? Yung tiwala mo. Ikaw man ay tinawag para mag-asawa, yun din ang kailangan mo. Hindi ikaw ang pinakagwapo, hindi ikaw ang pinakamadiskarte, hindi ikaw ang pinakamayaman, hindi ikaw ang pinakakarapat-dapat sa taong minamahal mo. Pero kung sasagot ka ng oo, sa paanyaya ng Diyos, na pakasalan mo siya at bumuo kayo ng pamilya, you will find your way. Trusting in the Lord will reveal to you, and the Lord will prepare you for the mission that He has entrusted to you. Magtiwala ka lang. Tutulungan ka ng Panginoon. Yes, there are times of failure. There are times na hindi mo makukuha yung promotion. There are times na bilang pari, mahuhulog ka sa kasalanan. There are times bilang lingkod ng Panginoon, hindi ka magiging mabuting example sa iba. There are times bilang estudyante, babagsak ka. Pero ang panyaya ng Panginoon, just keep on trying. Sabi ng mga alagad kay Jesus, mangisda kayo. And look at the desperation of the first disciples. Sabi nila San Pedro, magdamag na ho kaming nang huli, wala namang kaming napala. Self-doubt. Frustration. Disappointment. Pero anong sabi ni Jesus? Ihulog ninyo ang lambat. Just do what I say. Just keep on trying. And when I say so, drop your nets, then you will harvest. Kaya nung binagsak nila, nung inilagay nila ang lambat sa dagat, nakahuli sila more than that they expect. Bakit? Because this time, yung kanilang paghuhulog ng lambat ay hindi lang nila desisyon, kundi kalooban ng Panginoon. Am I making sense? Perhaps you are failing in your life. Perhaps the source of your disappointment or frustration is this, that you are doing things alone. You are doing things without Jesus. Baka kailangan sa susunod na desisyon na gagawin mo para hindi ganun kabigat ang kabiguan mo at para maging mabunga yung desisyon mo, baka pwedeng idamay mo ang Diyos sa iyong desisyon. Because it's not just about you. What is the remedy to self-doubt? Faith, trust, hope in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon, nakasama mo siya sa anumang gagawin mo. At kahit yan man ay failure, makikita mo, mayroon niyang ibinubunga sa iyo. God is preparing you for something better. You may fail now, but that failure will become your stepping stone towards your achievements. Do I hear an amen? Hinayaan ni Jesus na maranasan muna ng mga alagad niya yung kabiguan para matuto sila ng totoong pagtitiwala sa Kanya. Minamahal kong mga kapatid, this Sunday, we are called by Jesus to do our mission. But yes, there are times that we will feel that we are unworthy of this call. But nevertheless, let us continue trusting in Him. Gawin lang natin kung ano yung dapat nating gawin nang may pagtitiwala
sa Kanya. Kaya mahalaga na nagdadasal, kaya mahalaga na nagsisimba tayo. Don't you notice that every time we celebrate the Mass, we begin the Mass with that acceptance that we are not worthy. Inaamin natin sa Diyos ang mga kasalanan natin. Tama o mali? Before we receive the Holy Communion, isn't it that we also admit that we are not worthy of receiving Him? Yes or no? But even if we admit our weaknesses, even we admit our unworthiness, still we receive our Lord. Kahit alam mong hindi ka karapat-dapat, gawin mo ang dapat mong gawin. Taglay ang pagtitiwala na may gagawin ang Diyos para tulungan ka at mapagtagumpayan mo ang misyong ipinagkatiwala niya sa iyo. Amen? One last story. Alam ninyo, no matter how I prepare my homilies, there are times that I am also disappointed in the way I deliver my homilies and in the way I finalized my homily. Minsan pag after kong i-deliver yung homily ko, hindi ko feel. Naiinis ako sa sarili ko. Ang pangit. But you know, I am touched. Whenever after the Mass, even I am not so confident about my homily, even I am disappointed at myself, hindi ko gusto yung na-deliver ko, biglang may lalapit na tao appreciating what I said. Father, yung mga sinabi mo, these are the words that I needed to hear. And I am surprised. And that makes me realize, oo nga no, hindi nga lang pala tungkol sa akin yon. Perhaps, yung failure sa paningin ko ay achievement na para sa Diyos. At yun din ang iisipin mo. Ikaw, kung ang tingin mo sa sarili mo ay failure, kung ang tingin mo sa sarili mo hindi ka karapat-dapat, baka iba ang tingin ng Diyos. Dahil ang nakikita niya, hindi lang yung kahinaan mo, kundi yung mga potensyal mo. Kagaya ng mga alagad, nagtitiwala din ang Diyos sa iyo, kaya Kanya pinagkakatiwalaan ng misyon sa buhay. Kaya sana, pagtiwalaan mo rin siya na nagtitiwala sa iyo. Sometimes, God believes in us more than we believe ourselves. So, today, make that decision to trust in the Lord who trusts you the most. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid, para sa mga pangangailangan ng bayan ng Diyos, ating hilingin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa banal na Papa at mga obispo na tinawag ng Diyos na namamalakaya ng tao, upang manatili sila sa pag-asa at patuloy na ihatid ang mabuting balita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga misyonero ng mabuting balita, upang marating nila ang mga sulok ng daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga tinawag ng Panginoon sa pagkapari at buhay relihiyoso, upang ang kanilang karanasan kay Kristo ang maging bukal ng kanilang lakas, pag-asa at katapatan sa tawag ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapan at mga salat sa buhay, upang sa pakikinig nila sa mabuting balita, sila ay sumagana, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating nakapakinig ng mabuting balita, upang maging misyonero tayo ng pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ihatid sila ng kanilang pagtugon sa paanyaya ni Kristo sa buhay sa kabila, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan mo kaming makatugon sa tawag ng iyong anak na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang pinay at alay ay iyong kaloob. Upang unihain Ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwan bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna para sa amin na ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin Magsitayo po ang ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa bahay
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa, tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ng iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora del Carmen, mahal na ina namin, patron ng makasaysayan, simbahan ng marasmain, Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.